Tawag sa pagsamba. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Atin pong awitin ang awit ng pagpupuri, Standing on the Promises. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin upang muli po ay ikaw po ay aming masamba. Kayo nga po, Lord, ang maging sentro ng aming pagsamba at magpaalala sa bawat isa kung bakit po namin ito patuloy na isinasagawa. Lord, kayo nga po ang patuloy na tumulong at mag-provide ng amin pong mga pangangailangan. At patawarin niyo nga po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at sa mga pagkakataon po na nabibigo po namin kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At muli, tayo ay naririto na naman upang papurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. My shame is taken away.
covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away, my pain is sealed in His name. I believe, I believe. I'll raise a banner, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, 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 my Redeemer lives. You lift my burdens, I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top, see your kingdom come. My Redeemer lives, 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 my Redeemer Amen! Maraming po salamat. Magpatuloy po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi truly, God alone deserves all the glory and praise because God is good. Ating pong awit ang For You Alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all of my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and
Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong CA 2020 ay isa pong nakakapanibagong experience para po sa aming mga kabataan dahil ang tanging interaction lamang po namin ay sa pamamagitan po ng pagko-comment sa live sa Facebook or sa YouTube at nakikita lang po namin yung isa't isa kapag po kailangang mag-meet sa Zoom. Bukod po doon, wala po kami ngayong naisagawang group dynamics kung saan po ay naka-blindfold yung mga delegates at naka-ragged clothes. Pero tunay nga po na ang pagdating ng Word ni God sa bawat isa ay hindi mahahadlangan ng kahit na ano pa pong sitwasyon. Nahadlangan man po ng COVID yung pagsasama-sama po namin ng face-to-face or yung usual bonding po namin, pero hindi po yung mensahe na gustong iparating ni Lord sa amin. Napakarami pong lesson na diniscuss po sa amin ng iba't ibang speaker. Pero yung pinakatumatak po sa akin ay yung pinaalala po sa amin na kapag may nararamdaman ka na gustong ipagawa ni Lord sa'yo, you should not wait for the perfect time or for the perfect moment. Kasi kapag daw po hinintay ko pa na maging perfect lahat, wala po akong magagawa. Ito pong perfect na tinutukoy daw po dito ay yung perfect sa definition po nating mga tao. Na magsishare ako ng word kapag hindi na maingay sa classroom or ipagpipray ko yung kaibigan ko kapag siya mismo yung lumapit sa akin at nanghingi ng prayers. Or mag-yes ako sa ipinapagawa sa akin ng leader namin sa youth kapag hindi na ako kinakabahan. Ay nako, kailan naman po kaya iyon? Itong mga bagay na ito po kasi ang nagiging hadlang para i-take ko yung leap para po sa big shift na gagawin ni Lord sa aking buhay. Ngayon po, maaaring yung perfect time na sinasabi ko na hinintay ko ay saka na kapag wala ng pandemic. Eh, hindi po ba different platform lang po but still the same God? Or saka na kapag wala na akong gagawin. Eh, kailan naman po kaya ako mawawala ng gagawin? Eh, habang tumatanda po ako, parami na rin po ng parami yung aking mga responsibilities at yung mga tasks. Eh di, kapag po hinintay ko pa po yung pagkakataon na yun, hindi na po ako makakapag-serve. Na-realize ko po na hindi ko dapat makita na istorbo yung mga commands ni Lord sa akin. Tunay po na stressful ang online class, hindi po yun maikakaila. Pero sana po, kapag nagkakapatong-patong na yung gagawin ko, wag po sana makita ni Lord na una kong madaling ma-give up ay yung gawain para sa Kanya. Sana po, makita niya na nakikita ko yung mga gawain para sa Kanya bilang pahinga. Sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 7, "But the Lord said to me, do not say, I am only a youth. For all to whom I sent you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak." Niremind po ako ng message ni Lord sa pamamagitan po ng speaker na the moment na may iutos si Lord sa akin at iparamdam niya na gawin ko na yun mamaya, or gawin ko yun bukas, or gawin ko na yun ngayon, dapat hindi na po ako maghanap pa ng perfect moment kasi the moment po na sinabi ni Lord na go, ay wala na pong mas perfect pa sa panahon at pagkakataong iyon. I hope and pray po na tulungan po tayo ni Lord na ma-overcome yung mga nag-a-arise na excuses kapag may ipinapagawa siya. Dahil hindi rin naman po ako tumatayo, hindi po ako kumakanta dahil kaya ko, kundi dahil kaya ni Lord. Sa biyaya niya lamang po. Maraming salamat po, si Kristo po higit sa lahat. Yan, so magandang umaga po sa ating lahat at
Ngayon po ay gusto ko lang po i-share yung natutunan at naranasan ko po this CI 2020. Yan. So, una po, this is my first ever CI and hindi ko po talaga alam yung e-expect ko since wala pa nga po akong karanasan and lalo na virtual ngayon. Iniisip ko din kung paano ba yung magiging flow, paano ba yung tatakbuhin ng CI this year. Nakakalungkot man pong isipin na ngayong taon lang po ako nakadalo. Pero still, this CI taught me a lot of lessons. So, ito po yung mga ilan na natutunan ko. And una po is ang Panginoon ay hindi po talaga siya nawawala sa bawat isa. Mapa-virtual man yan, mapa-face-to-face. Kasi po nung CI, talagang yung bawat speaker, bawat session na nagaganap, talagang mararamdaman mong naungusap sa'yo ang Panginoon. And lalo na ngayon na nasa bahay lang, madaming distractions, halos pwede kang hindi gumising ng 9 a.m. para sa morning session, pero still ang Panginoon kumikilo sa bawat isa. And talagang from morning session hanggang Zoom processing, talagang nakatutok po ako and ang bawat kabataan din po, no. And isa pa pong naibaon ko sa CI is may binanggit po doon about Christian youth, yung phases ng Christian youth, and may 3 daw po ito. First ay program focus, then seasonal, and worldly. And ngayon daw po na sinasabi na ang mga kabataan daw po, ang mga Kristiyanong kabataan daw po ay wala na raw pong pinagkaiba sa normal na kabataan. Dito po na-remind ako na as a Christian, dapat talaga halata at dapat tayo yung nag-i-stand out. And huwag tayo magpapadala sa agos ng mundo na porket uso to gagawin ko, may kigaya ko. So ayun po, mali po yun. And dito po talaga nag-strike sa akin kasi bilang kabataan nararanasan ko siya. And hindi po ako proud na nagiging ganito ako. Pero ayun po, as officer and bilang member ng UMYF and ng church, may times po na parang nakafocus po ako sa program and minsan nawawala na si Lord doon sa image, which is mali. Kaya nung sinabi po yung program focus, napa-self-check ako dahil ito yung hindi siya magandang ugalian, no, ng isang tao. And yung pagiging seasonal and worldly, ayan, may mga times po na mainit, minsan malamig, or sakto lang yung paglilingkod ko sa Panginoon. At maling-mali po yun at talagang nasa pool po ako ng point na to. And na-remind ako na dapat is pag nagsaserve sa Panginoon ay consistent, sincere, and mahal mo yung ginagawa mo para sa Kanya. And may times din na minsan nasasapawan ng mga makamundong bagay ako, and minsan mas nagagawa ko pa yung ibang bagay na dapat time ko sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. So, ayun, ito pong 3 ay talagang sapul sa akin. At syempre po ay sisikapin na mabago ito at ma-improve ang sarili. And sana din po para sa mga ibang kabataan na nakikinig ngayon sa aking natutunan sa testimony ko. And alam kong may ilan na nakaka-relate. And ayun, wag tayong magpapatalo sa kalaban at laban lang lagi. And surrender natin lahat sa Panginoon. And hindi man magiging madali yung journey natin, pero always know na si Lord lagi tayong gagabayan at tutulungan. And sabi nga sa title ng CI, The Big Shift. So it's time for us to make that shift para kay Lord. So ayun lamang po, si Kristo higit sa lahat. Ang atin pong sagutang pagbasa ay matatagpuan sa Awit 62, verses 5 to 8, 11 hanggang 12. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning
ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ati lulunas. Tayo pong lahat, at di magbabago kanyang pagmamahal, ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Ang unang pagbasa ng ating banal na kasulatan ay matatagpuan sa Jonas, Kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 5 at talatang 10. Ganito po ang sinasabi. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nagayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan, ito ay matatagpuan sa Aklat ng Marcos, Kabanata 1, talatang 14 hanggang 20. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Salamat sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring.
There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng Butil ng Buhay na dadalhin po sa atin ni Reverend Ralph Cruz. Magandang umaga po sa ating lahat. May isang bata, mga kapatid, na na-late. Minsang na-late sa Sunday School. At ang sabi nga ng teacher, bakit ka na-late? Ikaw pa naman ang laging nauuna sa ating Sunday School. Medyo malungkot yung bata. At ang sabi niya, dapat po kasi teacher, mag-fishing kami ni tatay. Pero sabi niya, umattend na raw po ako ng Sunday School at ng church. Nangiti si teacher. Sa loob-loob niya, pinili ni tatay ang mainam
at mas mabuti. Kaya sabi niya sa bata, huwag ka nang malungkot, tama si tatay. Mas mahalaga kasi ang mag-church kaysa mangisda. Tumingin sa kanya yung bata at ang sabi, hindi po teacher, kulang daw po kasi yung pain namin. Sabi sa ating teksto, si Juan ay ibinilanggo at ang ating Panginoon ay nagtungo sa Galilea upang ipangaral ang magandang balita tungkol sa pag-ibig at pagdiligtas ng Diyos. Matapos mangaral, kanyang tinawag ang 4 na mangingisda, sina Simon, Andres, Santiago, at Juan. At agad silang sumunod. Makikita natin mga kapatid, iniwan nila ang lahat at sila'y sumunod kay Jesus. Hindi dahil kulang o wala na silang pain. Naniniwala ako mga kapatid na kaya sila sumunod ay dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung ating babalikan ng mangaral si Jesus, sa talata 15 sa unang bahagi, sabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Panahong nakatakda upang isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ang katuparan ng malaunang inihula. Inaantay, pinanabikan, at ngayon, ang panahon na itinakda ng Diyos. Na kung saan paghahari ng Diyos ay mahayag sa pamamagitan ni Kristo. Sa kanyang paghahari, makikita natin na inihahayag ang kapatawaran. Kahit ang sabi, magsisi at talikuran ang kasalanan. Bilang paghahanda, ay kailangan nating makita sa ating mga sarili ang pagsisisi at pagtalikod. Dito malimit, nagkukulang tayo. Marami ang nagsisisi pero hindi tumatalikod. Kulang. Ika nga na-realize mo na mali. Pero binaliwala mo yung realization mo. Ikaw ay nagpatuloy. Pero ang nais ng Diyos, may pagtalikod. Kung ating babalikan ang Jonas, inutusan ng Diyos si Jonas upang ihayag na kanyang gugunawin ang Ninive sa loob ng 40 araw. Subalit ang sabi sa talata 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya't nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa talata 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ayaw ng Diyos na mayroong mapahamak. Nais ng Diyos ang lahat sa kapahayagan ng kanyang kalooban ay mayroong pagsisisi at pagtalikod. Makita natin mga kapatid na ito yung panahon upang tayo ay magbalik loob sa Diyos. Talikuran ang pagkakasala at buong sikap na lumakad sa landasin ng ating Diyos. Sabi nga sa isang awitin, mga kapatid, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay
tupukin na. Magtulungan tayo upang sama-sama tayo na lumakad sa katuwiran at kabanalan na nais ng Diyos. Ikalawa, sa kanyang paghahari, mga kapatid, mayroong katiyakan. Ang sabi, manalig sa magandang balita ng kaligtasan. Panaligan, panghawakan ng bawat isa. Magtiwala tayo sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, ang magtiwala sa Kanya, kailanman, ay hindi bigo. Makikita natin na magdudulot ang magandang balita na ating pananaligan ng lubos na kagalakan sa ating mga buhay. Magagalak tayo sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Ikaw at ang iyong sambahayan. Sabi nga sa Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pero kung titingnan natin, hindi natatapos sa pagtalikod at sa pananalig ang magandang balita. Dahil ang nais ng Diyos, ang bawat isa, matapos magsisi, manalig, ay buong pusong sumunod sa kalooban niya. Simulan ang bagong buhay na si Jesus ang Panginoon. Sabi sa Marcos 1:17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. May gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kakasangkapanin niya ang ating mga buhay para sa kanyang kapurihan. Sabi nga sa Roma 6:13, sa ikalawang bahagi, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sa ating pagsunod, mga kapatid, mas mahahayag ang ating lumalagong pagmamahal sa Diyos. At madarama ng marami ang di nagmamaliw na pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa. Sabi nga sa Mateo 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Malinaw sa ating Panginoon na siya ay naparito upang maglingkod at di para paglingkuran at para iligtas ang lahat. Ngayon, mga kapatid, tayo na bahagi, tinawag ng Diyos upang tulad ng ating Panginoong Hesus, maglingkod tayo sa Diyos sa ikaliligtas ng marami. Ang tanong, willing ba tayo na maging kasangkapan ng kanyang pag-ibig at pagliligtas? Sana, mga kapatid, makita ng Diyos sa ating mga puso. Mula sa ating mga puso, may kagalakan na tayo tinawag ng Diyos. May kagalakan sa bagong direksyon na nais ng Diyos na tahakin ng bawat isa. Napakaganda. Na maging kasangkapan tayo sa ikatutubos ng marami.
tulad ng 4 na mangingisda. Nang sila'y tawagin ng Diyos, agad silang sumunod. Makita natin, mga kapatid, na hindi bukas, kundi ngayon, ang pinakamainam na pagtugon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sama-sama tayo mga kapatid. Simulan natin ang isang masigla, punong-puno ng pag-ibig at pananampalatayang pagsunod sa Diyos na lubos ang pag-ibig at kabutihan sa ating mga buhay. Sa karangalan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Amen. Para po sa awit ng pasasalamat, atin pong awitin ang Take My Life and Let It Be. Ay manalangin, dakilang Diyos, sa sandaling ito kami lumalapit sa iyo, punong-puno ng pagpapasalamat. Dahil ang buhay namin, Panginoon, ay binigyan nyo ng bagong direksyon
Salamat po dahil kami ay iyong pinaalalahanan. Narinig namin, Panginoon, ang iyong tinig na nagsasabing aming pagsisihan at talikuran ang aming mga kasalanan. Narinig namin, dakilang Diyos, ang iyong tinig. At ito ang umakay sa amin, dakilang Diyos, upang kami ay patuloy na manalig. Sapagkat nananalig kami, masusumpungan namin ang katiyakan sa buhay na hahantong sa langit. Salamat, dakilang Diyos. Maging sa mayamang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, upang maging kasangkapan ng katuwiran at kabanalan, upang kami, O Diyos, ay maging daluyan ng buhay at pagpapala sa marami. Dalangin namin, O Diyos, na tulungan niyo kami. Itinataas namin sa iyo ang aming mga kahinaan. At ikaw ang patuloy na mahayag, Panginoon. Hindi ang mga kahinaang ito, kundi ang kapangyarihan mo, O Diyos, na naghahari sa aming mga buhay, ang patuloy na mahayag, upang marami, Panginoon, ang magagalak, magpuri, sumamba, at maglingkod sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Hinihiling din po namin, Panginoon, na patuloy niyong pagpapalain ang aming mga tahanan, ang aming mga buhay. Buksan niyo, O Diyos, ang durungawan ng langit. Ibuhos niyo sa amin ang iyong pagpapala. Ano mang kakulangan ng iyong mga anak, tugunin mo nawa, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin, Panginoon, napakapagpalain niyo ang aming mga buhay, ang aming mga kabuhayan, Panginoon. Walang anumang kakulangan ang maranasan ng iyong mga anak. Salamat. Bless niyo rin po, Panginoon, ang bawat sa amin. Hipuin niyo kami at pagalingin sa lahat ng aming mga karamdaman. Lalong higit, ang mga infected ng COVID-19, tulungan mo po. Dalangin namin na pagalingin niyo po ang lahat. Sana, O Diyos, pawiin niyo na po ang pandemyang ito sa buong mundo. Tulungan niyo po kami. Maging ang vaccine, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin at dalangin namin na kilusan niyo po ito. Gawin niyong mabisa, Panginoon. Dalangin namin na wala pong side effect, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Sa biyaya at kapangyarihan mo, maging mabisa ang mga ito, Panginoon, at maging kasangkapan upang malubos ang kagalingan ng lahat, Panginoon. Bless niyo rin po ang aming mga magulang na may mga karamdaman. Sila Tatay Maeng, sila Nanay Tita Ronnie, Nanay Nersa, Nanay Nelia, Panginoon. Dinadalangin po namin sila sa iyo. Patuloy niyo silang lingapin. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng senior citizen, Panginoon, hipuin at pagalingin niyo po. Salamat, dakilang Diyos. Ang mga may dinaramdam, sila Nanay Pe, sa kanyang tuhod, pagalingin niyo po. Si Nanay Flor, ang kanyang BP, si Ivan, Panginoon. Hipuin niyo po ang bawat isa, pagalingin niyo po, Panginoon. Salamat po, panibagong lakas at kasiglahan. Si Nanay Miriam, ang kanyang tiyan, Panginoon, ang pagsakit ng kanyang sikmura, hipuin at pagalingin niyo po. Si Nanay Ruth Neri, dinadalangin namin, pagalingin niyo po, Panginoon. Ang ina ni Kuya Junel, Panginoon, pagalingin niyo po. Tulungan niyo po sa bawat sakit na kanyang nadarama, Panginoon. Ibsan niyo po, Panginoon, ang kaginawang mula sa iyong kanyang madama. Gayun din, Panginoon, si Chona Carla, dinadalangin namin, kagalingan. Salamat po, Panginoon. Itinataas din namin sa iyo, O Diyos. Si Ate Ruth Reyes, kagalingan, Panginoon. Ang kanyang sugar. Salamat po. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga nasa ibang bansa. Inaabot namin ang aming panalangin. Si Tatay Eliseo, Panginoon, si Nanay Nena, tulungan niyo po. Dalangin namin, Panginoon. Kilusan niyo po. Pagalingin niyo po sa pangalan ni Jesus. Dinadalangin din namin, Panginoon, si Tita Presi. Pagalingin niyo po ang lahat ng kanyang karamdaman. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga gamot. Gawin niyo pong mabisa. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Salamat po. Si Johan Santos,
patuloy, Panginoon, nakalakasan, kagalingan, Panginoon, at patuloy niyo pang pagpalain at gamitin pagpapala ang kanyang buhay. Si Nanay Edna, pagpalain niyo rin po, Panginoon. Ang kanyang mga karamdaman, tinataas namin, Panginoon, sa iyo. Ngayon din si Nanay Conchita Marcelo, lagi niyo po siyang samahan araw-gabi. Tulungan niyo po siya, Panginoon. At ang kanyang mga dinaramdam ay inyo pong pawiin. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa bawat sandali. At ang aming mga komunidad, patuloy niyo pong kilusan, Panginoon, at gawin niyo kaming ligtas at payapang mamuhay sa bawat sandali. Bless niyo ang mga namumuno sa amin, Panginoon, sa aming bansa. Bigyan niyo ng takot sa iyo, Panginoon. At tulungan niyo po na ang kanilang mabubuting panukala ay magkaroon ng katuparan upang maranasan ng lahat ang buhay na punong-puno ng kapayapaan at kasaganaan. I-bless niyo po ang iyong iglesia sa kabuuan, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon, upang marami ang maligtas. Salamat, Panginoon. Naway magkaisa kami, Panginoon, sa pagganap ng iyong banal at matuwid na kalooban. Salamat po. Ikaw ang patuloy naming madakila. Ikaw ang aming paglilingkuran. Hindi ang aming mga sarili. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas. Hindi ang sino man. Salamat po. Pagpalain niyo kami, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay. Lalong higit ang mga kapatid naming nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa linggong ito. Salamat po, O Diyos. Patuloy niyo pong ibuhos ang iyong kagandahang loob sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pagpapala, buhat sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mamuhay tayo na mayroong kagalakan, pag-ibig, at pagpapasalamat habang ginaganap natin ang kalooban ng ating Diyos. Mula ngayon at magpakailanman, Amen at Amen. Binabati po natin ng maligayang kaarawan para po sa January 25, sina Godwin Emmanuel Santos at Karina Paulino Dafun, at para naman po sa January 28, sina Eloisa Paloma Arellano at si Mary Beth Ismael.